Hi! Hello! Good afternoon. Welcome to my YouTube channel. Huwag niyo pong kalimutan, like, i-share, i-subscribe po si Mama Emily. So, ngayong gabi, kasama ko yung aking nag-iisang mama. Nagpapaganda pa yung aking mother na mukhang 16 years old. So, sa ngayon, kwentuhan natin ang aking mama. Sige na ma, tupi ka na, huwag kang maghinto para hindi ako makaabala. Kasi sabi niya tama na daw. So, kaunting tanong lang ito kay mama. Siyempre, tanungin natin guys. Ilan ba ang anak mo? Ilan ba ang anak mo? 6. 6. Ang pangalan ng aking mother na si Shirley Bertis Batalya. Tapos naging bata. So, 6 ang inyong anak, Mama She. So, ilang taon kayo nagsama ng papa ko? 16. 16 years? Oo. 16 years? 16 years. Kasi ayaw kong mag-aral ngayon. Napunta sa pag-asawa. Hindi, 16 years. Ilang taon kayo nagsama ni pa? 16 taon. 16 years ka nag-asawa. Nag-asawa. 16 years old nag-asawa ka. Bakit? Ano yun? Ayaw mo mag-aral? Kaya hangganan mag-asawa. Ay, nag-asawa ka ng 16 years. Pagkatapos, napangasawa mo si pa 16 years. 16 years kasi pa ilang taon yun? Ano yun? Basta ang ano nyo, 10 years. May yan pagitan na 7 na taon. 9 na taon, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. O di 25 yung tatay namin. Bali, ilang taon kayo nagsama? Bago namatay si pa. Hindi ko ito alam. Ilang taon? Matagal? Matagal. Matagal? O di ba na di niya sa tinagal na rin. Di niya nakalimutan niya na. Pero yung sa pagsasama niyo man ni ng papa namin, kumusta? Interview ko ito sa aking mother. Kumusta? Mabuti naman. Kumusta? Hindi nagpabaya sa pamilya. Hindi Nagkaroon ka ba ng perfect na family? Mayroon bang mga struggle? Mayroon bang away bati din? walang away-away, pati ang papa ninyo maayos kayong nagsama-sama. Ay, di ba nag-aaway din kayo noon ni pa? Nag-aaway, hindi gaya ng iba na yan, sabi ng pare noon, ang sarap, ang sarap daw magmahal ng mga mag-asawa, kahit dalaga pa o binata, hindi ko. Ngayon daw, Oh. ang pagmamahal ng asawa, hindi na pinapadaan sa noon, kiss na, nagkikisan sila ng yan. Kwento ng Tapos ngayon daw, noon maski daw, hindi malapit, nagpa-flying kiss daw. Ngayon daw, ang flying kiss daw ngayon, flying yung plato. flying. Flying sa plato. Pero di ba na-witness namin noon. Mayroon din na mga pinagdaanan yung mama namin noon. Kasi yung papa namin noon, syempre, isa din na nagiinom din, nagpapasaway din, stress din yung mama, ganon yung na-witness namin. Pero hindi naman masyadong. Hindi naman yun lang ang pasaway yung papa namin. Pasaway. Kasi nga, yung mama namin, sobrang bait, hindi matalak, hindi yung kagaya namin, sobrang talak. So, ano pang i-interview ko sa iyo, mama. Tapos, nag-asawa yung mama namin. Yung mama namin, nag-asawang muli, nung namatay na yung papa namin, nakasama niya ng 20 years. So, hindi kayo nagkaroon ng anak, mother?
Hindi na. nagkaroon ng anak si mother kasi siya ay nung nagkaroon na siya ng 6 na anak sa papa namin, siya ay nagpaligate. Tapos kaya hindi na siya nagkaroon ng anak sa second love. Second love ba? Second. Tama na. Second love. Tama na daw sa interview. Wala pa kang interview na nag second love. Nagkasama pa sila ng 20 years, di ba ma? Tapos, pag after ng 20 years, ayan, na biglang binalita sa mama namin na namatay yung kanyang asawa sa trabaho. So, ngayon, nag-iisa na lang si mother, si Mama She. So, ngayon Mama She, sa iyong pag-iisa, forever ka na lang bang ganito Mama She? Dito ka dito, na mag-iisa ka na lang. Ayaw mong sumama sa Maynila, ayaw mong tumira sa iyong anak. Hindi naman ako Explain mo Mama She, kasi Hindi maraming naman ako anak sa'yo na naghihintay kung kailan ka lang pumunta sa amin sa Maynila. Hindi naman ako nagpatotoo na ayaw ko. Basta ang gusto ko, wag akong pagbigyan ng mga karamdaman na masama sa aking buhay. Anong oras kaya kong puntahan doon sa Maynila. Basta ang isip ko na magpunta doon, dito lang talaga ako sa Bicol. O, diba? Kasi nga, yung unang vlog namin ni Mama She, hindi niya ipagpapalit kung tumira man siya doon sa Maynila. Kasi nga, di ba, napakaganda dito ng view, maprisko. Kasi sa Maynila nga magulo, maingay. So, dito na lang talaga siya. Kasi, alam mo naman, yung lumaki sa probinsya, doon ang malakas sila. Malakas ang, pangangatawan nila pag nasa probinsya. Pag sa Maynila kasi, manghihina sila kasi doon lang sa loob ng bahay. So, ano pa message mo, Mama She? So, anong message mo? Kasi ilang araw, uwi kami sa Maynila. So, di ko alam kung kailan na naman kami uuwi dito. Thank you so much. Nakapag-uwi ako ng Bicol. Pagkapapamagitan ni God. Ano ang magiging bilin mo sa amin? Ang bilin ko sa inyo, ang hangad ko sa Panginoon, kayo mag-asawa, mag-usap-usap kayong maayos. Huwag ninyong damdamin na ilang araw o ilang buwan na masama sa loob ninyo mag-asawa, lalo na ang mga anak ninyo. Mag-usap-usap kayong maayos. Kasi ang gusto ko, ayaw kong mag-agaya sa iba. Mula si Papa ni noon, hindi kami gaya ng ibang Away ng away ng away, hindi nakakasundo. Hindi kayo naghiwalay. Hindi kami naghiwalay. Talaga, sinamahan nyo na maging buo ang pamilya nyo. So, ngayon na pangalawang uli, hanggang sa tumibay uli yung pangalawa mong asawa, hanggang sa tumibay uli ganyan pa rin yung pagsasama. So, ganyan talaga ang mama namin, laging message sa mag-asawa. So, ang mag-asawa laging magkaroon ng masayang pagsasama, magkaintindihan. So, sa aming mga anak mo, Mother, may sinabi ka na sa una. So, sa ngayon, last message mo sa inyong mga anak na alam namin na hindi kami naging 100% na may mga may mga up and down din na magkakapatid na may time na may mga time na minsan may mga hindi pagkakaintindihan. So, alam mo naman, pero nandyan pa rin yung pagmamahalan. Syempre, respeto bilang magkakapatid at pagmamahalan. Hindi naman yung magkakapatid na minsan nga nauhusgahan, maraming naguhusga, ganyan. Pero sana guys, yung mga naguhusga, wag naman sana natin na husgahan ang isang pamilya sa nakikita nyo. So, hindi lang sa nakikita nyo, isipin nyo lagi na ang isang pamilya ay hindi lang ang obligasyon natin ang pagkakasundo. Ang obligasyon ng isang pamilya, ang obligasyon ng magkakapatid ay ang pagtutulungan. Kung sino ang nahihirapan, tulungan. Hindi lang ang pagmamahalan ang basihan. Kailangan kung sino ang nahihirapan, magtulungan. Yan siguro ang hinahanap ni God na
sa isang pamilya hindi lang ang pagkakasundo, kailangan ang pagtutulungan kung sino ang nahihirapan. Kaya hindi ko masasabi na 100% kami na magkakapatid, kasi sa inaamin namin hindi kami 100% kasi may time nga na minsan may hindi na pagkakaintindihan, lahat din kami kapos din, ganun din. Kaya pray namin sa lahat na maging maayos na magkakapatid. Ito po na yung aking mother. Hindi na naka-message sa Wala ka naman! Last na to, mag-message ka na sa iyong mga anak mo. Wala ka na. Mag-message ka na kasi naririnig ka na. Mag-message ka na sa mga anak mo. Ano na, Mama Shi? Basta ang message ko sa inyo, basta may magandang sama-samahan kayong mga mag-asawa. Sa magkakapatid. Sa magkakapatid. Lagi talaga ni Mother, mag-aasawa, lagi talagang number 1 niya sa mag-asawa. Sa magkakapatid. Sa magkakapatid, walang mga masamang yan. Walang ikakalungkot na mga salita na kung ano. Basta maayos ang mga pagsasawa ninyo. Kung sino ang kung sino nakakatanda o bata pa sa inyo, kailangan respeto. Respeto. Siyempre. Ayan, thank you so much guys kasi inubo na si Ma. Maraming salamat. Ito yung aking interview sa aking mother. Ito yung aking interview sa aking mother. So, thank you guys. Mama Shi, I love you. Sorry kung lagi kaming may pagkukulang sa iyo. Pinupunuan ng mga anak ni Papa Ray sa inyong pangalawang asawa na mababait na mga anak, si Reniel, Remark, Enrica. Thank you so much sa inyo sa pagpuno sa mga pagkukulang namin bilang isang anak. Maraming salamat. Ayan, thank you Lord. Sana bigyan mo ng mahabang buhay pa si Mama She. Mahabang buhay na makasama pa namin. So, thank you guys. Maraming salamat. Bye-bye. Salamat. Thank you.